Isang magandang umaga mga bata. Sa araw na ito ay mayroon akong kwentong ibabahagi sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Pero bago iyan, ano nga ba ang dapat nating tandaan sa pakikinig ng isang kwento? Maaari nyo bang ibahagi ito? Tama. Ngayon na alam nyo na ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento, tayo ay magsimula na. Ang ating kwento ay pinamagatang Ang Langgam at ang Tipaklong. Isang mainit na araw sa kalagitnaan ng tag-init, ang mga langgam ay masisipag na nag-iipon ng kanilang pagkain. Sa ilalim ng mainit na araw, sila ay nangongolekta ng mga butil, dahon at iba pang mga pagkain. At kanila itong masinop na inilalagay sa kanilang lagayan ng kanilang mga pagkain. Dahil sila ay naniniwala at batid nila na paparating na ang panahon kung saan ay wala na silang pagkakataon upang sila ay makumuha ng pagkain at lumabas pa. At ang panahon na ito ay ang panahon ng tag-ulan. Ang tag-ulan na kung saan ay isang pagsubok para sa kanila. Sino nga ulit ang mga masipag na nag-iipon ng pagkain? Tama, ang mga langgam. Ang kanilang pinaghahandaan ay anong panahon nga ba ulit? Tama, ang panahon ng tag-ulan. Samantala, ang mga tipaklong ay masayang nagtatakbuhan at nag-aawitan sa paligid. Isang tipaklong ang nakaupo sa malaking dahon na napansin niya ang mga abalang langgam at siya ay nagsabi, "O mga langgam, bakit kayo nagpapakahirap sa napakainit na araw sa pagkuha ng mga pagkain na iyan? Halina't sumama kayo sa akin, tayo ay maglaro, magpakasaya at magpahinga na lamang." Isa sa mga langgam ang sumagot sa sinabi ng tipaklong na ito. "O tipaklong, kami ngayon ay nagsusumikap na kumuha ng pagkain dahil paparating na ang tag-ulan. Ang tag-ulan na ang panahon na ito ay wala na tayong kakayahan upang lumabas ng ating lungga para kumuha ng mga pagkain." Sino nga ulit ang masasayang naglalaro at nagtaawitan sa paligid? Tama, ang mga tipaklong. Humalakhak sa tawa ang tipaklong. "Ha ha ha ha! Malayo pa ang tag-ulan. Nagpapakapagod lamang kayo na kumuha ng mga pagkain. Kayo ay sumama na lamang sa akin, tayo ay mag-enjoy sa napakagandang panahon na ito." Araw-araw, habang ang mga langgam ay abala sa pag-iipon ng mga pagkain, ang mga tipaklong ay patuloy pa rin sa kanilang paglalaro at pagpapakasaya sa ilalim ng mainit na araw. Hindi nila batid na paparating na ang panahon ng tag-ulan. Ang mga tipaklong ay hindi nakapag-ipon ng mga pagkain sa panahon na iyon. Dumaan ang mga linggo, dumating ang panahon ng tag-ulan. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga pagkain sa paligid ay inagos kasama ng mga tubig. Kaya naman ang mga hayop sa lugar na iyon na hindi naghanda sa panahon ng tag-ulan ay wala silang nakuhang pagkain. Samantalang ang mga langgam ay masasaya sa kanilang mga lungga dahil sila ay may pagkain at pinaghandaan nila ang panahon ng tag-ulan. Subalit ang mga tipaklong na hindi naghanda ng pagkain sa panahon ng tag-init bago dumating ang panahon ng tag-ulan, sila ay nilamig at nagutom dahil hindi nila pinaghandaan ang panahon na ito. Sila ay nagtitiis sa kagutuman at gayon din sa malamig na panahon.
Dahil sa panghihina, ang mga tipaklong ay lumapit sa mga langgam at nagmamakaawa na bigyan sila ng makakain. Isa sa mga tipaklong ang nagmakaawa sa mga langgam. Mga kaibigan, maaari niyo ba kaming bigyan ng pagkain sapagkat wala kaming naimbak na mga pagkain bago dumating ang tag-ulan? Parang awa niyo na, bigyan niyo kami ng pagkain. Gutom na kami pag makaawa ng isang tipaklong. Saglit na nagtinginan ang mga langgam. At ang isa sa mga ito ay nagwika sa isang tipaklong. Noong panahon ng tag-init na kami ay nag-iipon ng pagkain, ikaw ay patuloy lamang sa paglalaro, sa pag-i-enjoy, at pag-aawit-awit sa paligid noong kami ay nagtatrabaho. Ngayon na dumating na ang tag-ulan, ikaw ngayon ay nagugutom dahil hindi ka nag-ipon at hindi ka naghanda sa panahon na ito. Pasensya na dahil ang pagkain namin sa panahon na ito ay sapat lamang sa panahon ng tag-ulan at wala na kaming maibabahagi pa. Kung ikaw lamang ay nag-ipon, nagsumikap at nagsipag na mag-ipon ng pagkain noong panahon ng tag-init, ikaw sana ngayong araw na ito sa panahon ng tag-ulan ay may makakain. Dapat tungo na lamang ang tipaklong. Sila ay nalungkot sa kanilang sitwasyon. Napagtanto nila na sila ay may pagkukulang na dapat pala sila ay naghanda bago pa man dumating ang tag-ulan. Ngayon, sila ngayon ay nakararanas ng malamig na panahon at tagutom at panghihina. At kanila itong tinitiis hanggang sa makalipas ang panahon ng tag-ulan. Samantalang ang mga langgam ay masayang naninirahan sa kanilang mga lungga na mayroong sapat na pagkain. At diyan nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga bata, ano nga ba uli ang pamagat ng kwentong aking ibinahagi sa inyo? Tama, ang langgam at ang tipaklong. Meron akong katanungan mga bata. Base sa kwento na inyong napakinggan, ano ang mas pipiliin nyo? Maging tulad ng mga langgam o maging tulad ng mga tipaklong? Tama, gusto nating maging tulad ng mga langgam na masisipag sa kanilang mga gawain, na nag-iipon bago dumating ang kinabukasan. Sa palagay ninyo mga bata, tama ba ang mga ginawa ng tipaklong na sila ay naging kampante at hindi sila nag-ipon ng pagkain noong panahon ng tag-init? Bakit? Maganda ang iyong kasagutan. Hindi tama ang ginawa ng tipaklong na sila ay naging kampante at hindi sila nag-ipon ng kanilang pagkain. Dahil sila ay nahirapan, nagutom at nanghina sa panahon ng tag-ulan na hindi nila pinaghandaan. Pangatlong mga katanungan mga bata. Ano ang aral na makukuha natin sa kwentong ating ibinahagi? Tama. Ang aral na makukuha natin sa kwentong ito ay ang maging handa sa anumang panahon. Na hindi natin alam ang magaganap sa kinabukasan. Kaya ngayon sa panahon na ito, tayo ay mag-ipon, magsumikap, at ibigay natin ang makakaya nang sa ganoon sa kinabukasan, tayo ay handa at hindi tayo mabibigla at hindi tayo mahihirapan. Hanggang dito na lamang, tayo muli ay magkita-kita sa susunod na mga kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Bye-bye!